5:00 ng madaling araw. Sa gitna ng lamig at dilim, gising na ang 50 taong gulang na si Danilo para simulan ang araw. Sa bawat pagpito ng makina, tila may kasamang dasal na sana ay umandar ito at maging maayos ang takbo ng kanyang pasada. Bago umalis, naroon si Elena. Isang simpleng baon, tuyo at kanin, ang tanging maibibigay niya. Kalakip ang isang tingin na puno ng pag-aalala. Sa unang hinto sa gasolinahan, doon na nararamdaman ang pait. Nakatitig si Danilo sa mabilis na pagtaas ng presyo sa metro ng krudo. 500 piso lang ang kaya niya, ngunit alam niyang halos wala nang matitira sa kikitain niya sa buong maghapon. Sa gitna ng mausok na kalsada at ingay ng trapiko, doon lumilipas ang kanyang oras. Puno ang jeep, ngunit tila kulang pa rin. Minsan ang barya ay nagiging sanhi pa ng tensyon. Ngunit pinipili ni Danilo na magparaya sa isang matandang ginang kahit siya mismo ay kapos. Tanghalian na, ngunit hindi sila nakakauwi. Kasama si Mang Carding, sa gilid ng kalsada muna nagpapalipas ng pagod at gutom. Pagdating ng gabi, ang pagod ay unti-unting nagiging emosyon. Mag-isa sa loob ng jeep, doon bumubuhos ang lahat ng bigat ng kalooban. Hinahampas niya ang manibela, isang paglabas ng galit sa hirap ng buhay. Ngunit isang boses ang pumutol sa kanyang paghikbi. Si Marco, ang bunsong anak na may dalang baso ng tubig. Ang kanyang yakap at ngiti ang tanging gamot sa sugat ng ama. Sa hapagkainan, kahit simple ang ulam, ramdam ang pagmamahal. Dahil sa dulo ng bawat pasada, ang pamilya ang tunay na destinasyon. Kinabukasan, babangon muli si Danilo. Nililinis ang kanyang jeep, tinitingnan ang karatula ng Pag-asa. God bless our trip. Ito ang kwento ni Danilo. Isang trooper, isang ama, isang Pilipinong hindi kailanman susuko sa biyahe ng buhay.